Itong nagpapatuloy pong pagdinig ng Kamara hinggil nga po dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at ilan nga po sa mga mambabatas ay pinapadalo nga itong Presidente sa ginagawa po nilang hearing. Kayo hubay pabor doon sa panawagan ng mga ilang kongresista? At talagang hindi hinto ng panawagan yung mga yung mga maleta beneficiaries. Gusto nila talagang mag-attend si Vice President Sara Duterte kasi yun naman talaga ang pakay nila na pag umattend ipapahiya nila ng gusto. Masyado ng bistado yung bulletin nila para hindi maintindihan ng pangalawang pangulo yung kanilang anong tawag ito, masamang layunin. Pero sa tingin po ninyo, obligasyon ba ng Vice Presidente na dumalo o karapatan niyang hindi umiwas nga po dito sa ginagawang pagdinig? Alam mo, sabi na nga nila, mini trial. So kung mini trial yan, siyempre may mga legal strategies din yung kanilang isinasakdal. Pero hindi ko maintindihan, Jade, kasi sinabi nila ilang beses na anong pangalan nito, sapat na yung sa forma, sa sustansya at saka sa ebidensya yung impeachment laban kay Vice President Duterte. So kung lahat ng yan na hinihiling ng proseso ay sapat na or sufficient sa wikang Ingles, there is no reason for them to conduct any more of this mini trial or sarsuela. All they have to do is submit it to the plenary, following the process and the rules, so that the plenary can act on the committee report of the Justice Committee. And as soon as the plenary shall have decided, if they decide to make basura, di basura siya. If they decide to submit it to the Senate for trial, then that is the trial, Jane. Opo, alam po ninyo, yung mga sinasabi po ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo na dahil sa kanyang patuloy na pag-iwas daw dito sa ginagawang hearing ng Kamara, ay tila ba umiiwas sa accountability? Kasi madalas ay nagpapalabas naman siya sa social media. Let me just correct that. Hindi, from the point of view of political science and law, hindi siya umiiwas. Katunayan, sinagot niya. Diba? Sumagot siya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at yan ang tamang proseso. Ngayon, yung kanila talagang ginagawa nila yan. Propaganda yan. They will bombard the public with publicity that the Vice President is, anong tawag nito, umiiwas. Kasi gusto nila talaga nilang ipahiya ang Vice Presidente. Wala naman sila ibang layunin eh. Ngayon, tingnan mo, lahat sila para-pareho ang sinasabi. Pag tiningnan mo yung mga social media pages, biglang dumulusot sa iyong mga wall, mga sponsored pages na dati-dati wala naman, hindi naman dumarating sa wall mo, pero iisa ang tono. Ang tono ay umiiwas si Vice President, matitibay ang mga sinabi ni ako nga lang yung wall ko nilusob ng 675 troll. Isa ang tema, bigyan natin ng pagkakataon si Madriaga na iahayag ang kanyang mga ganito, tama naman yung mga ebidensya. So obvious, Jade. Opo, pero speaking of Ramil Madriaga, siya hubay nagsasabi ng katotohanan para po sa inyo? Alam mo, number one, nakakatuwa, nakakabanas na nga Kasi tingnan mo, iiyak siya, ang pinupunasan niya ay salamin. Nakakita ng tao, umiiyak, pinupunasan yung salamin. Pangalawa, ako sa tagal ko sa JUCRA, sa Justice and Court Reporting, karamihan, siguro mga 95% ng mga witness na umiiyak sa loob ng korte, nagsisinungaling. You ask any judge, any litigation lawyer or court staff, they will tell you the same. Yan ang mga observations namin ever since. Tapos pangalawa,
paano mo naman paniniwalaan ang isang kidnapper at isang mamamatay tao, no? Remember, he's facing, meron silang napatay na pulis. Pulis pa, kaya ako nung dumating siya rin at gwardyado ng mga naka-uniforme, hindi ko alam kung talagang pulis sila o NBI. Pero nakakaano ba, what is so ironic, ang pinatay pulis, pagkatapos ang nagbabantay sa kanya, pulis din, di ba? So, walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Ano ka ba? Oh. Opo. At sa April 22 nga, araw ng Miyerkules yan, ay magpapatuloy nga itong hearing ng Kamara hinggil sa impeachment complaints laban sa Vice Ay, President. itutuloy nila yan. Pero, Itutuloy nila yan kasi yun naman ang kanilang bakay talaga na tuloy-tuloy lang yung vilification campaign because they don't have an evidence eh. Mismo nanggaling na yan kay Congressman kay Pastor Abante, no? Kay Benny Abante, na ang talagang pakay lang nila is makapamingwit ng ebidensya. Dahil wala nga silang ebidensya. Puro rehash yung kanilang, anong pangalan nito, yung kanilang complaint. At saan ka nakakita na ang mismong committee was supposed to be anong tawag nito, sila ang maghihimay kung may probable cause. Sila ang naghahanap ng ebidensya para dun sa complainant. Di ba? Dapat doon kasi pag nag-submit ka ng kaso, ordinarily, pag nag-submit ka ng complaint sa DOJ, sa prosecution, sa piskal, isasubmit mo lahat ng ebidensya para pag in-evaluate ng piskal yan, katulad ng Justice Committee, malalaman niya kung i-dismiss ba yan o isasampa sa korte. Ganun lang po yun kasimple. Huwag nating gawing bobo ang Pilipino sapagkat matalino ang Pilipino. No? Opo. So, ayan, nagsasabi na nga sila, wala sila ebidensya. That's why they're going into a fishing expedition. That is the very reason why Attorney Torion, Attorney Delgra, Attorney Luna and company, and then later on, the lawyer, the Vice President himself, filed the case before the Supreme Court because this is no longer within the constitutional processes of handling impeachment proceedings against impeachable officers. Manong Jay, mayong buntag. Ang sinasabi good morning, ang sinasabi po ng Korte Suprema na dapat dumaan sa due process ang impeachment. Ang sabi naman po ng Kamara, itong kanilang ginagawa at sa future pa nilang gagawin, no, sa mga impeachment hearing ay bahagi daw po ng due process. Nakikita niyo po ba na ito yung due process na sinasabi ng Korte Suprema? Well, the Justice Committee will always insist that what they're doing is part of their due process. But you cannot be fooling the final arbiter of the law kung alin ang tamang due process. So, kung sinasabi ng Justice Committee members sa pangunguna ni Mrs. anong tawag nito? Jerbil Reyes Luistro, no? Naalala ko tuloy yung teacher, yung principal doon sa St. Francis Academy sa Batangas na tinanggal. Kaapelido ni Jerbil Luistro Reyes, no? They will always say this is due process to them, no? Because they will have to justify their acts. However, kaya nga pong umakyat, no? Sa Supreme Court, si Attorney Torion, Delgra, Attorney Luna at iba pang abogado, si Vice President Duterte, pagkatapos ang ikatlo ay itong grupo pa rin ng mga abogado, no, mula yata sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And then tinitingnan ko kung ako yung makakahabol ng we might be filing the case, another case against Luistro today, no, or tomorrow.
sa pamamagitan ng aking abogado, si Attorney Mark Tolentino. No? Kasi kailangan matuldukan na itong mga kabulastugong nangyayari sa ating bansa, especially sa Kongreso. And hindi na tama eh. Opo. And dito po sa pag-question sa credibility ni Madriaga, nakita niyo po ba na naging bukas ito doon sa komite? At proper ba ito? Kasi parang nag-mention ang kongresistang si Marcoleta. Kaso pina-strike out yung lahat ng mga sinasabi niya dahil yun daw ay para dito sa sa mismong trial na, which is ang Senado po, no? Kakaiba itong hearing na ito compare sa ibang mga hearing na ginagawa ng Kongreso. Kasi nga sa impeachment ito parang yung parang pinayagan lang nila na magsalita po, pero walang kumo-question doon sa parang didinibate kung tugma ba yung kanyang mga pinagsasabit na given na yung kanyang affidavit ay early naman na naibigay. Hindi ba pwedeng early din yung pag-iimbestiga para mabangga yung kanyang testimonya sa iba pang maaring Alam mo, Admar, no, maputulang kita. Yun nga isang problema eh. Because if you check the record of Congress, there is nothing in the Justice Committee na naisubmit na original testimony niya. Original na salaysay. Yung original affidavit. So bakit nila tinanggap yung supplemental affidavit niya na hindi inilagay sa record ng Justice Committee yung original niyang affidavit? So doon pa lang may sablay na naman, no, sa kanilang ginagawa na sinasabi lang tamang daan sa anong pangalan nito, sa due process nila. Pero ako, hindi na ako nagtataka na hindi nila, anong tawag ito, pinapayagan na i-test yung credibility ng witness because that is the very objective. That is their very objective, no? Na talagang, sige, pagbayaan magsalita itong si Madriaga para na sa ganun ay o sa Bisaya pa, masilsil sa alimpatakan sa tao nga dautan yun ni si Vice President Sara Duterte. That is their objective and their only objective. Tama na yung mga kalokohan na sinasabi na we are very objective, we are very fair. Of course, they're not fair. They're not objective. That is the truth, no? Yan ang mga nagdudumilat na katotohanan. Pangalawa, tingnan mo na lang yung ngayon. Unti-unti nilang nilalabas kung ano-anong mga sila na nagpapaliwanag doon sa mga kapalpakan sa testimony ni Madriaga, pati yung motor. O tingnan nyo, yung motor nakarehistro kay Madriaga. O yan ay katibayan na against Sara. Kailan pa? Wala nga dokumento na nagpapatunay na nagbigay ng pera si Duterte kay Madriaga na yung anong tawag nito, may turnover, binigay. Oh, Ramil, ito yung motor mo, mahilig ka naman sa motor, madisgrasya ka sana. Walang ganun eh. Oh, puro basta sa kanila, sige lang. Palabas lang tayo ng palabas ng istorya para nang sa ganun, bandang huli, mabibilog natin yung utak ng Pilipino na masamang tao talaga si Inday. Opo. Yun ang basa ko. Ha? Opo. Sir Jay, sa April 29 na po, posible daw magdesisyon na yung House Committee on Justice kung may probable cause. Ano ho ba yung mga inaasahan? Tingin po ninyo magiging basihan? Legal merits or politika? They already have a decision. Dinidribble lang nila yan. Yun nga, in the hope na habang tumatagal, talagang tumalab yung kanilang gimmick sa taong bayan. Ako prangka-prangka pag nagsalita ayoko ng may mga palamuti pa. That is my reading. My reading is matagal na nilang alam yung ang problema nila, Jade, ganito. Hindi nila mailabas yung kanilang desisyon. Why? Number one, they're not sure whether they will have ngayon as a political analyst, wala silang numero kahit na sa Kongreso. They don't have the numbers to approve in plenary the Justice Committee report.
at malaking kahiyan yon para dito sa mga napag-utusan sa Justice Committee na idiin yung impeachment. No? So that is the problem. Ask anybody inside Congress. They don't have the numbers. Mas lalo na sa Senado. Kaya ang ginagawa lang ngayon, sige, dribble na lang natin ng i-dribble ito hanggang sa hopefully, maniwala ang taong bayan sa kalokohan natin at mapaniwala, masira si Inday. So yun ang talagang katotohanan dyan. Wala silang numero kahit na sa plenaryo. Tingnan mo lahat ng dating kakampi ni Speaker, former Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Wala na. Naglipatan na ng grupo. May lumipat sa Federal, may lumipat sa National Unity, may lumipat sa PDP Laban. They don't have the numbers. Unfortunately for Luis Roridon and company, they don't have the numbers. That's why they cannot come up with a committee report and submit it to the plenary. And then, isa pang problemang malaki, even assuming arguendo na lulusot yan sa plenaryo by virtue of the compass of Sandro Marcos, hindi pa rin lulusot sa mataas na kapulungan. Kasi they don't have the numbers. Yun nga lang committee report ni anong pangalan nito? Nakakatuwa yung yung mga Senator ginagamit na term nila Lacson tsaka yung ungas tsaka ulol, no? Wala nga gustong pumirma Wala nga gustong pumirma. Ano pa lang yun determination pa lang yun. Ang rason bakit? Sapagkat wala ayaw ibanggitin sa committee report ni Lacson sa Blue Ribbon yung mga mastermind doon sa flood control. Mas lalo na sa impeachment, ilan bang yun at yun sila ang pumipirma. Bam Aquino, yung babaeng sinasabing mahilig sa tanim, magtanim, no? Si Ontiveros, sino pa ba? Si Kiko Maching, Kiko Pangilinan. Si Lacson. Saan ka naman nakakita very uncommon Admar Jade na committee report ng Blue Ribbon bumoboto yung presidente ng Senado. It doesn't happen very often. But dito, para lang dumami yung nakapirma, pumirma si Soto, pumirma si Lacson, pumirma yung tatlong miyembro ng Three Musketeers, no? Kaya may 5. Walang gustong pumirma. Kasi paano ka naman pipirma? Pipirma ka ng ang issue flood control, anomaly, skandal, korupsyon, pero wala kang mastermind. Ano yan, bigla na lang sumulpot, parang kabuti? Hindi naman po pwede yung gano'n. Ganon din sa impeachment.